Sunday, November 5, 2023, 1:48 a.m. Good morning. I was thinking na i-end ko na yung vlog ko itong Didman's vlog kasi 3 years na eh. So, pwede na akong mag-end. So, nag-try akong i-end last Sunday. So, 6 days ago. 7 days ago. 8 days. 7 days ago, no? So, trinay ko i-end. Kaya lang nung pinanood ko yung pinanood ko yung ginawa kong video, masyadong offensive. So, hindi maganda. And then after, not sure kung after 3, 4, or 5 days, basta later, gumawa ulit ako na second attempt na i-end yung vlog. And so yung diniscuss ko doon, hindi na siya tayo mag-pray, no? Hindi na siya offensive. And as usual, 30 minutes. Kaya lang nung i-playback ko, walang sound. Ang tanda ko kasi every time na nagpe-prepare ako ng vlog ko, chine-check ko everything. Test muna din. Alam ko na ginawa ko yun, but siguro dahil matanda na ako, baka nalingat ako, umalis sandali or anything. Basta pagbalik ko nung ni-review ko na yung vlog, wala. So kung ako ang tawag doon, yung may term tayo dun sa mga mapaniwalain sa mga kwentong kamangha-mangha, parang hindi pinapayan sa akin yung vlog. Ang problem, pagod na talaga ako. I'm really tired kasi nga yung singing ko, give up ko na yon. Kasi kaya nga kinanta ko na yung My Way eh. Although bad choice yung My Way kasi merong naka-misunderstood. Well, anyway, so time na kasi para freno yun, kumagat. Time na kasi para bigyan ko naman ng attention yung katawan ko because being locked up, how many years na akong locked up sa bahay, nagsuffer na yung aking health, hindi na ako makatugal sa labas. Every time I walk, nahihilo ako. And then, maski nga yung pagising lang, nahihilo ako. And then, plus yung physical problem ko with regards to my stomach. Maswerte. Mainam sa iba, sa ibang mga Christian. Kasi they can eat anything. Kung ano man yung kainin nila, pwede. Pero I had to stick dun sa doctor's order what food to eat. Kasi nga, because of my physical condition, na hindi na talaga ako yung original na floor, kundi ako na yung defective na floor. So anytime my diet will kill me. So crossing the diet, disobeying the diet would kill me. And then alam naman natin na ang rule ng Panginoon, do not kill yourself. Pag pinatay mo ang sarili mo, papatayin kita. Joke lang. Oops, suntik na. So try ko ulit ngayon but this time aalisin ko na yung good vibe. I-discuss ko lang yung topic natin, and I hope na mapaaga kasi very 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 interesting. Teka, post ko muna to. Aalisin ko yung mukha ko sa video pansamantala kasi inaagaw niya yung print. We will be doing some print kasi we will be basing some of the ang ganda ng lugar. Nasa Bakersfield yata ako, California ba to? Freeway ng US, ang ganda. Nakapunta na ako dyan. Parang lang talaga, para kang nasa Bulacan. Ayan, kita nyo yung view? Kaya yung mga hindi nakapag-abroad, pag nag-tracking kayo,
para na rin kayo nakapag-abroad. Tulad ko, ako alam ko na totoo ito. Lalo pa pag nagda-drive ako sa Europe. Ano, itong sa Amerika kasi nanggaling na ako doon. So nakita ko na yung mga view na to. Okay, so aalisin ko muna yung aking muka. I will remove my face capture. And then para ano? Para ma-discuss ko ng maayos yung ano yung aking ano yung discussion natin for this morning ano. So sa Facebook ito yung pinorward sa akin ano, pagbubulay ito. Hindi ko lang alam kung galing ito sa kung anong devotional books. So, ang date is Saturday, kahapon. Saturday, November 4, 2023. Keep pressing forward. And incidentally, November 5 ay birth anniversary ni Nanay. So, si Nanay ay November 5. Si Toto, birth anniversary niya is November 18. Then, ako naman alam niyo kung kailan ang birthday ko. Sasabihin ng Facebook. And then si Tatay, ang birthday naman is November 30. So, apat kami sa November. That's why yung song na yung At the End of the Rainbow, yun, dedicated sa kanilang tatlo. So, sinama ko na sa sarili ko kasi unahan ko na kayo sa pagbati sa birthday ko. So, ang title ng devotion is Keep Pressing Forward. And then, ang text na ginamit ay was taken sa NIV. Matthew 23:12, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Now, as you know, ang madalas kong gamitin ay King James Version, ano? So, babasahin na lang tinumami sa King James Version and then do sa Hebrew Version. Sabi niya, please read Matthew 23:1-12 and walk the talk. So, ito na yung ito na yung nandiyan sa 23:1-12, pag binasa ninyo, yan na yung istorya. So, dito sa pagbubulay, ang kinote niya dun sa 23:1-12 ay yung Matthew 23:3, in third verse. Yan. Okay? So, pagbubulay, kinikilala ng ating Panginoong Yesus ang authority ng mga eskriba at pariseyo sa kanilang kahusayan sa pagtuturo at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Gayunpaman ay hindi niya nagugustuhan ang hypocrisy and arrogance nila, kaya sinabi ng ating Panginoong Yesus, verse 3, gawin ninyo, yung kausap niya yung mga Hudyo, yung mga Jew, mga nakikinig sa kanya, gawin ninyo ang itinuturo nila, meaning yung pariseyo at yung eskriba, at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. So, nung kinod itong verse 3, ito yung para itali itong verse 12 na tinataas ng mga pariseyo ang kanilang sarili, pariseyo at eskriba, pero ibinababa naman sila ng ating Panginoong Yesus. Although sabi rito na kinikilala, so nire-recognize daw ng ating Panginoon yung authority ng tao ng eskriba at pariseyo. So ito yung panalangin ng gumawa ng study na to. So hindi ko lang alam kung ito ay kung American publication to na itinagalog, no? O Tagalog ito. Pero anyway, yung pag-aaral dito ay galing sa mga turo ng mga puti. So, hindi to galing sa ating Pilipino. Panalangin ang aming Ama, aming Diyos na nakasisiyasat sa lalim at lawak ng aming pagkatao. Tulungan mo po kami na lubusang makapamuhay sa pag-ibig na ipinadama mo po sa amin tungo sa isang buhay na kalugod-lugod sa iyong banal na kalooban. In Jesus' name we pray, Amen. And then yung isang pinagpalang panibagong weekend sa ating lahat. Magandang umaga ng Sabado sa Balsa. So, ito yung King James. Ito yung NIV, no? Ngayon, yung sa NIV, kasi kaya, sa akin kasi ang NIV is non-inspired version, no? NIV.
Mas gusto ko yung yung King James. And yet, pagka chinek ninyo yung yung kung sino yung sumulat nitong, ito na tayo, no? Nasabi ko ba kung anong episode? Didman's Vlog episode 86 tayo. 86 kasi meron ng 85. 86. Saan na tayo ngayon? Ngayon, who really wrote NIV? Sabi ko si Howard Long, convinced of the need for contemporary. Kasi gusto nila contemporary. Kasi heavy yung English ng ng King James. Dahil daw yung mga kausap niya, hindi ata siya maintindihan. Okay. Then, unhappy pa siya sa King James Version. Samantalang sa atin, very powerful ang King James kasi alam na natin yung nuances niya. So, siya hindi siguro pinag-aralan ng nuances. Ako kasi every time na meron akong, ma-focus ang mind, I studied it. Pinag-aralan ko yung, hindi ako yung tanggap lang ng tanggap tapos baw ng baw. Paniwala na ako. Hindi. Say something to me, then i-research ko. Sa church, ganun din Dun sa church na meron akong membership, yung may certificate na member nila. Nag-preach sila doon tungkol sa reality ni Jacob yata. O Joseph. Joseph. Yung multicolor. So, pinakita nila yung ito yung proof yung kabaang doon ni Joseph, yung pagkahaba-haba yata yan. So, pag uwi ko sa bahay, ni-research ko kaagad. Nakita ko, paano pala yan yung parang, hindi naman fake news, kundi, ano ba yung tawag nila sa yung nagpa-prank, gumagawa ng maling aral. So, hindi nila chinecheck yung mga source ng nila, ng pinipreach nila, and then, yun na nga, they preach error sa church. So, unhappy siya sa King James Version, and then, naisip ko, teka muna, may question kasi na, is NIV Bible accurate? So, pag, yan. Yung mga yan. Is NIV Bible accurate? So, sabi ni Google, in an attempt to be easy to read, the NIV had been less precise pag-translate ng words and phrases. So, loss in translation tawag doon na yung very, very powerful na verse, pag translate mo, katay na siya. Iba na. So, ito rin ang nangyari dito. But this one is different. Kikita natin to. So, please read Matthew 23, 1 to 12. Matthew 3. Ito yung yung Matthew 23 verses 1 to 12. Sa yung kabuuan This spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, and do, but do not ye after their works, for they say and do not. So sabi daw sa atin ng Panginoong Yesus, kung ano yung inuutos sa inyo, kung ano yung pinapabid sa inyo na observe and do, gawin nyo. Pero huwag kayong gagaya dun sa kanilang, pero huwag nyong do not you after their works. Pero huwag nyong gagayahin yung ginagawa nila kasi sila dada lang pero hindi sila gumagawa. So parang lumalabas yun na hypocrite sila, no? Which is true kasi yung hypocrisy, saying something pero hindi mo naman ginagawa. So ang tawag sa kanila is hypocrite. Kaya lang itong term na to kasi yung medyo hindi ko matanggap, yung sinasabing kinikilala ng ating Panginoon Jesus ang authority nung scribe at Pharisee. Dahil mausay daw sila sa pagturo. Never na kumilala ang Panginoon o inauthorize niya ang isang tao na magsalita ng maling aral laban sa kanya. Ngayon, anong mali dito? Dito ngayon papasok yung research. So, meron akong Kindle, bili ng books. And isa sa
Mga books natin ay Hebrew. Kasi merong itong Matthew 20, itong Matthew ay meron tong, kasi sabi natin ang Matthew daw Greek pero every time na babasahin niyo yung Matthew or yung any book dun sa sa gospel meron siyang nuances na na pwede mo lang maintindihan kung alam mo na ang original nun ay na ang hawak mong libro ay translation lang at ang original yun ay Hebrew. By example, for you shall call, naalala nyo itong yung verse na for you shall call him Jesus. Matthew 1:21. So sa Mateo, sample natin sa Matthew 1:21. Alam niyo na ang ibig ko sabihin dito, no? And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So ang kasi ang Hebrew literature, mahilig sila sa pun, P-U-N, yung rhyme, nagra-rhyme sila. So kung babasahin mo ito sa ngayon galing to sa Greek So ang Greek ngayon hindi nila makuha yung para safe ang ginawa ng Greek, translate nila yung Hebrew ng direct translation. So nawala yung ito yung loss in translation, nawala yung pun. Kasi pag translate mo ngayon yung Greek sa English, ito ngayon nalalabas. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Sa Hebrew, ang rito, ang verse ganito, for she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Yeshua. Call his name Jesus, Yeshua. Yan, Yeshua. For he shall save his people from their sin. Wala. Talagang ginawa Kasi ito yan sa Hebrew, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Yeshua, for he shall Yeshia. He shall save his people from Yeshua, ang grand sa Yeshia. For you shall call his name Yeshua, for he shall Yeshia. He shall Yeshia his people from their sin. Liligtas niya yung back to 23. And then sa verse 3. And then back doon sa Hebrew. Ito. I buy books kasi every time na meron akong mabasa na nagkiklik sa, teka muna, tingnan ko muna kung totoo hindi. And then, yan. So, si Nehemiah Gordon is, buhay pa to hanggang ngayon, active siya. Hindi siya Christian, kundi siya ay dating Judaism, pero naging Karaite siya, Karaite Jew. So, ano yung Karaite Jew? Ang mga Karaite Jew, sila yung naniniwala sa Old Testament na ito ay dapat sundin. Kasi ang Judaism, hindi naniniwala sa Old Testament. Kaya kalaban ito ng ng Judaism. Then siya rin yung yung nakita ko na na very consistent sa research na pag meron siyang na-encounter, research din siya. And then nakita niya itong yung Hebrew version ng Matthew, yung kay si Shem Tov, Shem Tov's Hebrew Matthew. Kasi ganito yan doon sa Spain nagkaroon ng Inquisition doon sa pino-force conversion pino-force conversion ng mga Spanish Catholic ang mga Jew. Alam niyo kaya nga Inquisition Convert ka, pag hindi ka magpa-convert, katay ka. So yung iba
papa-convert, yung iba naman namamatay bilang bilang Jew, ano. So si Shentov ngayon, niya ngayon, translate niya ngayon yung yung Hebrew sa yan, gumawa siya nito ng Hebrew Matthew para depensahan yung kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi nga mali yung translation ng pagkaka-translate ng sa Hebrew Matthew. Kaya ang nangyayari, ang daming mga Jew, ito yung mga Messianic Jew na pinapatay sila. Okay, so I can be wrong on that, you can research on that. So ito yung pangalan niya, Nehemiah Gordon, and then yung Hebrew Yeshua, Shem Tov's Hebrew Matthew. Itong tingnan natin, no? Ang turo kasi ng Panginoon, ganito. Putol pala, no? Tingnan natin yung Matthew 23:3. Itong mahirap kasi pag pinutol. Kaya nga, huwag kayong magpuputol. Pag nagputol kayo ng verse, putol na rin yung aral. Verse 2, the scribes and Pharisees sit in Moses' seats. Nakaupo sila sa upuan ni Moses, kaya yung kanilang they bid you observe daw. So nakaupo sila sa Moses' seat. Ano ba 'ting Moses' seat? Ang Moses' seat, literal talaga ito na seat. Moses' seat. Ayan, no? Picture ng mga Moses seat sa mga synagogue. Meron talaga yan. Nakaupo sila dyan, then babasahin nila yung yung Old Testament. So, ano man ang law na lumabas doon, kasi nakaupo yung mga scribe o yung Pharisee doon. So, ang sabi ngayon ng Panginoon, kung ano ang sinabi na susundin ninyo. So, ano yung susundin lang nila? Yung binasa lang sa Moses seat. And you can get further rito, yung tag dito. Further, yan, what's it? Pwede niyong i-post na lang, basahin niyo habang kiniklik ko, no? Pero hindi ito yung target ko kasi. Ang target ko ay yung saan ba yun? Mali. Punta nga sa... ito. Moses seat. Okay, King James translation. Ito yung sinasabi ko na ang King James ay meron siyang weakness. Pero fortunately for me, alam ko yung weakness ng King James. Kaya mahal na mahal ko ang King James. Hindi ko ito magawa sa NIV. Kasi ang NIV is what we call the Bible with holes. Ang daming mga verses doon na pinagtatanggal nila. Ang sabi nila, wala rin sa old manuscript. Pero ang tinutukoy nilang manuscript ay yung manuscript na hawak nila, which is binaboy. Yung mga pinagugupit-gupit, pinagtatanggal. So, the scribes and Pharisees sit in Moses' seat. Ito yung sa King James, all therefore whatsoever they, in-emphasizing they, bid you observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. So, yan yung nasa King James natin. Pero pag pumunta ka ngayon sa Hebrew text ng Matthew, yan. Ay, naku, paano ba natin ito babasahin? Tingnan ko lang kung copy. Tingnan ko pag-a-appear siya sa translation, Pagka hindi yung text ang natin, paste. Detect, Hebrew ba? Siguro Hebrew nga. Hebrew na natin. Paste. Ano yung kinopya niya? Iba yung kinopya. Sandali Anyway. Babasahin ko na lang Al-Kise Moshe
Yeshua Perushim. Ito yung M, Perushim. Hindi. Ano ko lang, I'm just pulling your leg. Ito yung binabasa ko. So, ang sabi nitong ito, no, yung, ito, Aleph kasi ito lam. So, Aleph lam, kasi. Ito, Yeshua. Al-Kise Moses, Yeshua Pirushim, Behaka Kamim, Beata Kol Asher Yomar Lachem, Shimrova Asu Ubetakan Watechem Asehem Alatoshem Rim Behemet Namosim. Pag-translate sa English ganito. The Pharisee and sages sit upon the seat of Moses, therefore all that he, kita nyo yung he, hindi na they. Okay, ang he rito ay yung Moses na binabasa ng mga Pharisee. So therefore, kung ano man ang sinabi ni Moses sa inyo, gawin ninyo. But according to their, ito na ngayon yung Pharisee, no? Kasi ang tinutukoy dito ay yung law of Moses. But according to their law, yung law ng Pharisee at Moses, ito na yung takanot, yung ender maasim, takanot at maasim, yung good works na sinasabi ko, no? Do not do, because they talk but they do not do. Ano yung takanot? Ano yung reforms? Ito yung tradition. Ito yung nag-aaway ng nung nag-aaway sila, inaaway nila ang Panginoon, sabi, bakit yung mga disipulo mo hindi sumusunod sa ating takanot? Maghugas ang kamay. So, ang sabi naman ni yung tradition. So, sabi naman ng Panginoon Jesus, bakit naman nyo pinawalang bisa ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong tradition? So, yun ang pinagtatalunan. Nawala yung 10 Commandments na tunta doon sa utos ng Kaya yun ang sabi ng Panginoon, wag niyong gagawin. Sumunod kayo sa 10 Commandments at wag niyong gawin yung deeds of the law. Takanot at maasim. Ano yung takanot? Ito yung law. Ito yung mitzvot na sinasabi, yung 613. Na actually, hindi na yung 613. Kasi updated ako sa mga law nila. Ang dami na. Libo-libo na yan. At ano man yung maasim? Kapag nakalingat sila at hindi nila nagawa ng law ang isang bagay, ang titinan nila ngayon, yung president o yung maasim. So, si Rabbi ganito, sample nila, no? Ang sample lang sa maasim ganito. Nakasakay sila sa bangka, ngayon bababa na. Ngayon yung plank ay ginawa ng Gentile. So, hindi sila dapat gagamit ng gamit ng Gentile. Ngayon, ang titingnan nila ngayon, si Rabbi na kasama nila. Pag si Rabbi na kasama nila, bumaba doon, ginamit yung plank na gawin ng Gentile. Pwedeng gawin. So, gagayahin na ng mga member. So, yun ang maasim. Kaya sabi ng Panginoon, wag niyong gayahin, wag niyong sundin yung aral nila. Because they talk but they do not do. Ito yung sinasabi ni Paul na binigyan natin ang mga Gentile ng pabigat na yung mismong yung mga ninuno natin, hindi sinunod. Tada! So, align sila sa ating Panginoon. Sana meron din kayong ganito. Sana, no? Pero actually, nung binili ko rin to, hindi ko rin binasa Kasi, aware na ako sa aware na ako sa mga ganito, yung mga dinidiscuss dito ni nung author, Sino ba yung author? I forgot yung name ng author. Anyway, nandun naman sa first page sa cover. Si Nehemiah Gordon. Kaya ngayon, in Hebrew, Matthew, Yeshua is telling his disciples not to obey the Pharisee. Hindi niya binibigyan ng authority. If their claim to authority is that they sit in Moses' seat, then diligently do as Moses says. 10 Commandments.
To understand what happened, we must compare the Hebrew with the Greek. In the Greek, the disciples were commanded to obey all that they, the Pharisees, say. But in the Hebrew, Yeshua told his disciples to obey all that he, Moses, says. These are two fundamentally different messages, but in Hebrew, this is a difference. So, ang dami pa niyan. So, tinang ko muna kung anong oras na, no? Sabi 5. 30 minutes na pala. So, what is fundamentally we are saying? This is wrong. Mali ang tinuturo niya. Mali ang epekto nito sa sa mga Christian masakit. Ano magiging epekto nito sa mga Christian? Na ang sinumang may hawak ng Biblia, pag nagturo kay Escribas o Parisip, papaniwalaan natin. Pero huwag nating gagyahin yung kanang ginagawa. Mali yun. Kapag ang nagtuturo ng Biblia, mali na yung turo niya, wala siyang authority na magturo. It's depressing to note na mga Christian had been lied to, na nadala sila ng ganitong klaseng propaganda. This should not happen. Hindi dapat ito mangyari. But unfortunately, nangyayari ito. And we cannot bring this out in the open kasi very powerful ang religion. They have money. They can mess up your life and everything. Any pastor will teach this, katay kayo. Teach this sa church ninyo, katay kayo. Okay? Because mare-report kayo sa mga leader ninyo. And then yung leader ninyo will not believe in you kasi remember yung sa yung lumabas sa Egypt, no? Mga old-timers yun eh. So, na-brainwash na sila ng maling teaching. Nakapasok ba sila sa Israel? Hindi. Lahat sila katay. Namatay sila sa ilang. And then pumasok yung second generation nila. Ngayon, tumagal din ba yung second generation nila? Hindi rin. Kasi nga, natuturin sila ng mali sa magulang nila. So, nung makuha nila yung Israel, hindi nila sinunod ang utos ng Panginoon. So, hanggang ngayon, magulo sa Israel because of the disobedience nung second generation na pumalit sa first generation. So itong aral na to ng pinapag-aralan natin to, it's not for us, hindi sa atin to. It's not for our generation. Our generation will pass away. Pass away kasi yung generation din natin. So pag nag-pass away yung generation natin, hopefully kung mai-plant niyo doon sa heart ng mga anak niyo, then yung second generation will continue this for us. Siguro sila ang magiging, if not them, yung apo, if not yung apo sa tuhod. It will take many generations. Why? Very powerful kasi ang kalaban. But remember namamatay kasi yung mga tao eh. So ang hope nga natin ngayon ay yung sa coming generation. So kung sila ay malino ang pag-iisip nila and then they learn this and then tago lang sila, secret believer. Okay, may study tayo doon tungkol sa pagiging sikreto yung kay Naaman So, diyan nagtatapos yung yung ating studies for today. And hopefully makaka-discuss pa tayo ng iba pang mga magagandang topic na na mag-a-attract sa aking attention. So, that's it for today. Good morning. Bakit siya nagbabay mag-isa?